Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to watch Beanie Joanna and Beanie Stacy sa episode ng PBB Tonight, April 22. So again, binak ko na lang yung live ng Kapamilya online live para alam mo yon, kung commercial, skip ko na lang. Again, lalabuan ko yung original video kasi makaka-copyright siya dito sa YouTube. Let's start. So ito guys, may nakita akong clip sa X. So, ang parang caption nito is parang hindi daw to nakita sa live sa ABS or sa Kapamilya Online Live. So, kung gusto kong i-check kung ano to kasi parang hindi ko pa din to nakikita. So, parang sa GMA ata siya. Wait, GMA. So, magkaiba ba ng pinapalabas sa GMA sa PBB sa ABS, sa Kapamilya Online Live? Kasi 'di ba parang if may GMA dito, so ibig sabihin sa GMA siya pinalabas or sa live stream. Hindi ko alam kasi parang hindi ko nalalang nakita ko tong scene na to sa live stream and sa PBB na pinag baka naman in-skip ko lang, hindi ko alam. Nakita niyo na ba to guys? Or hindi din? So let's see. House guests, Beanie Joanna and Beanie Stacy. Oh, ito yung sinasabi ko nung isang araw pa na gusto ko makita yung reaction nila nung sinabing house guest sila. Oh my gosh, saan kaya to? House guests, Beanie Joanna and Beanie Na reaction Stacy. nila oh. Pero bawal magsalita. Oh my gosh, the reaction. Wala silang idea. Oh my God! Goosebumps! Pag-inat muna ng chance yung mga boys ha. 1, 2, 3, go! Oh my gosh! Yung talon ni Will! The Nations Girl Group is in the Nations house, yo! Oh! Esther! Please in the house, yo! Save your energy, Esther! House, yo! Please in the house, yo! Oh! House guests, Beanie Joanna and Beanie Stacy. Yung reaction nila lahat. Pero sobrang time. Oh my God! Parang confused pa sila dito na pwede na magsalita, Diyos. Gano'n. Ang saya! Pag-inat muna ng chance yung mga boys ha. 1, 2, 3, go! Wow! Yung talon ni Esther! Boys ha. 1, 2, 3, Ang layo narating. The Nations Girl Group is in the Nations house, yo! Let's go! Please in the house, yo! Grabe yung energy talaga na si bagay na bagay sa kanilang tatlo ng Josie. So ngayon ito namang live kanina sa Kapamilya Online Live. Actually ongoing pa din siya kasi 10:23 pa lang. So binak ko na lang siya dito sa start ng PBB. Let's go! Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya. Oh my gosh! Imagine naman yung gumising ka ng Imagine naman yung gumising ka, tapos nasa tabi mo si si Starko at saka si Joanna. Oh my gosh, heaven! Parang pag ako yun, parang nakaganto lang sa kanila. Diba? Parang, my gosh! Jo, ganda mo! Morning, girls! I miss you, my love! Si Jo. Ang ganda! Meron. Naalala ko yung clip na nagtututbrush si Stako at saka si Maloy ba yun? Basta yung meme. Pwede ba to? Like, rinig pa din sila. Girls, di ba tapos na yung weekly task? Tapos na pala. Oo nga pala, tapos na nga pala na talo. Basain mo. Yung t-shirt mo para matanggal yan. Ilang saglit pa, si caring Clarice joke. nakipagkwentuhan sa mga bisita. Ikaw ang pinakamataas boses sa ABS. Hindi. Siya talaga. Si Ate Malay pa rin. Hindi. Pareho lang eh. Hindi Si Pareho. Humble. Medyo mas maganda yung Ang ganda placements niya nga! kaysa Ang ganda nito. Nag-whistle to. Ikaw,
Ano ba talaga yung whistle? Ano ba talaga siya? More on Pero ano pa, ano Sa treatment niya? Kahit nga paus ka, mas may whistle ka. Yun, oo. Actually, yung whistle, hindi siya healthy sa vocal Singer cord. team. Kumuha na kay Pito yun. Ding Pito ganun. Ang saya, may pumasok Ang dito ganda. na nakakausap ko na sa music. Alam mo mga usapan nila dito? Sabi mo lang ako. Hindi ko na alam yung mga term nila. Tuhog kami dun eh. Mga artist. Grabe yung bare face ng Josie. Maya-maya habang naghahanda ng almusal, Sneer, Heroes. kailangan perfect yung itlog mo. May bisita tayo. This is The pressure. man. This is Lima nga yung pressure. order ko ngayon kung ano yung mga pinaka-perfect. Bigay ko muna sa Bigay mo na sa kanya. Matitig kumaan ng Nations Girl Group. Ang The pressure. What if, what egg omelette. Oh my God. What Grabe if, na asenso ng what if business pa mo. kung si Aya yan, di ba? Sabihin. Baka sabihin ni Esli, kayo na lang guys, yung pressure. Ako din is niya. Kikipagluto pa yung iba. Choosy na siya! Choosy ka na sa customer, ha? Na kasi yung ano eh. Ayaw mo na sa controversial? Controversial. kung pressured si Esnir sa kanyang omelette, si Bianca naman kinamusta sina Joanna at Stacy. Nakatulog kayo agad? Oh, ako hindi. Parang mga 20 minutes after. Ay. Ano ginawa mo? Wala, nakatulala lang. Si Stacy, ang haba mo palang tao, no? Yung paa mo, Ang haba. nafe-feel ko dun sa... Dito, kasi ganun ako dun. Nafe-feel ko yung paa niya sa gitna. Side ako. Ah, nakaside ka. Malikot matulog yung tao. Sabi ko, sino ba to? Wow, imagine mo katabi mo si Stoko, no? Wow, ikaw din malikot. Oh, hindi ah. Sleep talk ka kanina Sleep eh. talk. Sleep talk. Ano sinasabi ko? Uwi na ako. Invento ka. Invento ka talaga. Sa kusina, binalikan naman ni Ralph ang nangyaring konfrontasyon ng kaduo niyang si Dustin at ni Clarice. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala kagabi. Iniisip ko yung nangyari kahapon. Sabi ko, wow. Si Josh. Ako, So this is PBB, ha? I guess This saw is that PBB. Alam mo, nag-worry ako sa'yo kagabi, Ralph. Ako, Di ba, ang tagal ako natulog, mas matagal ka. Parang na-imagine ko yung nararamdaman ni Staff at ni Jonah. Sobrang saya nila. Kasi diba parang wala silang social media. So parang banding lang talaga. Enjoy. Parang staycation, gano'n, vacation. I could have made the whole thing avoided if I had the right to talk. Because I knew exactly what Ate Clang was gonna say. And una pa lang, sana na-explain ko na yun kay Dustin. Oo naman na, alam ko na magiging okay naman talaga sila in the end. Ba't magmamarka yan sa tao? Ay. Ay, talaga. Si Clarice tila medyo magaan na ang mood habang nagkakwento sa mga housemates tungkol sa tensyonadong nangyari noong nagdaang gabi. Kabutihan pan lahat man naman yung inano mo, ginawa mo. Sabi yung about sa love team kasi ang ganun kasi napipinpoint ni Ito. dahilan ni Vince Gaga. Ito yung clip na nakita ko na sa live. Ate Clang. Sorry na. Alam mo hindi ko mag-gets kasi kami ni Bianca. Okay kayo, di ba? Siya hindi ko mag-gets saan nanggagaling, hindi pa siya kakain. Hindi siya kakain kasi alam niya ako nagluto. Tapos kaya rin ako naggali simula nung nag-uusap kami. Siyempre nga, rumble, kailangan ganun, di ba? Tapos hindi pa ako tapos. Tapos pero nakikredyan na ako. Ito namang isa, sineryoso naman yung paghihiwalay yung love team nila. Akala mo naman nung 3 months. Akala mo naman 3 months na nagka-developan dito. Tutuusin kami pa ngayon mas love. Parang ang sama-samang tao. Alam mo, parang nag-start din akong na-curious sa PBB kasi sobrang love trip ako kay Esnir at kay Ate Clang, yung mga clips, before pa pumasok yung Siguro Josie. kahit yung mga laro-laro nila, Josh, may inis na ako doon. Ano nangyayari? Matutuusin ang problema ko nung 2 hours na lang yung paano pagkasyahin ito. Ang naging problema ko pa, bakit galit sila? Naging problema ko pa sila. Klarong-klaro kuya. Ang punto ni Ate Clang, sundin niyo lang kami. Kung paano sila O yan, hindi na ulit. Back to love team na ulit sila. Sorry, Ay. nakakaya sinabi, pero nasabi ko yung nasa utak ko. Ate, atake mo dun. Talaga, hero ka dun. I like you for being sorry. Alam mo pala, dapat nga pinalakpakan kita kagabi. Maya-maya pa ay sumama na rin si Bianca sa usapan. Naging totoo ka lang kagabi. No, Biax.
Sorry, ate. Okay lang. Kaya ako, also, that's why I kept trying. Not because parang I was taking it against you. Pero kasi syempre, sobrang na-guilty din talaga ako. And like, I felt bad. Tsaka sabi ko siya, ayoko na disappoint kita. Nga, kaya nausap kita. Sabi ko, ba't kang umiyak? Huwag ka na Hindi, umiyak. more like na-disappoint ako sa sarili ko. Kasi syempre, damay kayo sa actions ko. So, I felt so bad talaga. As in, sobra. Pero atik lang okay naman kayo ni Dustin. Pero ano yun, ha? Hindi. Okay ka na takot lumabas. Malalabas mo talaga kung sino ka. Ano na talaga yun. Sa bahay. Basta reality show to, alam mo dapat kung ano yung tama at mali, yun lang. Ganyan lang kasimple. Yeah, reality show talaga. Reality show. Uy, ang galing talaga ng PBB. Gusto kong magsalita ng masasamang words. Ayan na, Jo. Ay. Ilang saglit pa, si Emilio naman ang nangamusta kay Clarice. Kamusta po sa mga? Kamusta po sa mga? Siyempre, inisip ko, feeling ko sobrang daming magagalit sa akin. Ay! Diyan ka lang kakamali, Dustin Ate Klang. misunderstood what Ate Klang said and her intentions. But because of the fact that we're not able to communicate, I think Dustin We had it support you, completely Ate wrong, Klang. and that's what led to his anger. Siyempre. Wala. Okay lang. Tatanggapin ko na. At least naging pagkatotoo. Oo, pero I think kung magpakatotoo. Edad ko na ako paano Kaya sabi ko kagabi. Hindi ko ata kakayanin ko kung ganito lang, simpleng ganito. Grabe. Pabebehaan. Parang hindi ko kaya yun. Okay ka lang. Ganito. Ako ate, gets kita kasi dati pa ako, kahit high school pa ako, iwas talaga ako sa drama. So nagigets kita. Eh kasi may mga matatanda akong kapatid eh. So mas nagigets ko na parang iwas sa drama. Parang ayaw nila ng masaya or whatever. Parang sasabihin nila yung totoo. Diba? Kahit masakit. Siyempre, minsan-minsan lang naman po tayo maging task leaders, kuya. Every task naman po lahat, ginagawa natin yung best natin. Wala po, sumusunod lang din po ako sa mga sinasabi nila. Nagulat lang din po ako na minsan lang akong makapagsalita as task leaders. Kailangan ko lang po talagang gawin, pero sobrang hirap naging talaga masama as pa leader. po I mean, hindi ko pa naman Sa totoo lang na-experience kasi yun, parang pero, na-OA-an po ako, diba? kuya, dun sa reaction ni The Dustin. pressure. Kaya kuya, dumating nga sa point kuya na kagabi, parang Kaya gets na gets din ni Jo, si Ate Klang at si umuwi, Will. kuya. Sabi ko, minsan lang maging leader. Parang wala naman ako intensyon na parang maging ganun yung take na hindi kakain. Alam ko naman pong intensyon kasi ako nagluto. And bago pa lang po yun, nafe-feel ko naman na po talaga nagalit si Dustin. Bilang nakatatanda sa loob ng bahay ko, ano ang naging reaction mo sa nakita mong ikinilos ni Dustin? Parang na-feel disrespected ako, kuya. Parang medyo nabastusan lang din po ako. Maiintindihan ko pa po sana, kuya, kung sobrang laki pong nang nagawa ko. Kung namaliit ko siya. Totoo. Kuya, kaya ko lang naman call out sila para sa task, kuya. That time, kailangan ko na lang talaga magpaka-leader, kuya, magpaka-stricto, kuya. Pakita ko po na seryoso na. I think you should take pride in na wala ka naman talaga. Wala naman. Kayo ba ni Dustin nakapag-usap na? Kuya, hindi pa po totally, kuya. Kuya, kasi medyo masama pa po loob ko kay Dustin. Hindi po ako hindi ko na po itatago. Parang hindi pa ako ready na bigla na lang I love you, magyayakap. Medyo ando pa po yung tampo ko. Ako po time. siguro konting hinga pa. Hindi ko lang po talaga kaya, kuya, yung biglang okay na parang wala agad nangyari. Susunod! Just word it. Ako, ito ka, Mr. Speaking. Talaga ko pumipitik pa. So, again, skip ko na tong commercial. Bahay ang housemates So, kabanding in-skip naman ko na sina lang, guys. Stacy at Joanna. How does it feel that you guys are going on your world tour? And Wow, how interview. meaningful is it representing the nation, the Philippines? What is the significance of this world tour for you? Thank you so much for that wonderful question, Michael. Hindi, syempre may pressure. Good pressure siya para ma-push pa namin yung sarili namin. Pero at the same time, proud. Nakaka-proud na naitataas namin yung bandera ng OPM. Ito talaga yung bare face. And of course, gusto namin I mean, ipakita light yung makeup. talent ng Pinoy sa iba't ibang mundo. Yeah, that's... Nice answer. Candidate number 1. Maya-maya pa.
may CCTV sa banyo. Like, paano yun? What? Hindi yun na-off? Weird. Jesus. Panginoon. So, kausapin si Ate Clang. Say sorry again. Hindi pa ba kayo nag-usap? Nag-usap naman na. Just want to say sorry again. Parang feeling ko in the process ko yan, nasaktan pa si Ate Clang. And out of everyone here, ayaw ko pong nakitang umiiyak o nasasaktan si Ate Clang. Especially because all she wants is to feed us, to see us happy. Pag nagluluto siya, minsan siya na lang yung last. Parang medyo ate, mother figure na yung tingin ko kay Ate Clang. Kung di mapalagay ang loob ni Bianca, si Dustin naman tila nakahanap ng tiyempo para lapitan si Clarice. Just word it. Same question, Ira. Ako, eto honestly speaking, talaga ko pumipitik pati sa Hila mo. Parang ano talaga siya, no? Mother figure sa housemates. Sobrang hirap kong love you, smile. pagalitin. Pati sa mga shoot namin, nakailang months na kami. Susunod, sobrang gets ko kahapon si Will and Ate Clang. Oh my gosh, Relate I'm not talaga ready ako. for this. Siyempre, nasa akin yung pressure. Minsan, mami-misinterpret yung thoughts ko. Paano ko siya i-control? Nung nag-hi ako sa isang Bloom, parang sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, parang nag-sign siya ng hindi ikaw, siya. Gumano siya. Super na-hurt ako, gano'n. Bilang na dyan, ang kanilang mga espesyal na bisita ni sina Bini Stacy at Bini Joanna. Ano nga kaya ang saloobin nila at ano ang task na ibinigay sa kanila ni Kuya tungkol dito? Pilipinas, narito ang kwento. Let's go! Ipinatawag ni Kuya sina Stacy at Joanna sa confession room. Stacy at Joanna, gusto ko lang sanang balikan yung nasaksihan nyo kagabi. At anong naramdaman ninyo doon sa pangyayari kagabi sa mga housemates? Ayun po, nung nagsalita po si Ate Clang, bilang leader, syempre kailangan din po niyang magalit. Kumbaga parang kailangan niya maging strict po since siya po yung leader, isa po siya sa leader. And kami hindi din po namin alam yung gagawin namin. Gusto po namin tumulong, pero syempre mahirap po pag hindi namin alam yung context po ng kung saan po sila nagkakaroon ng tension. Pero parang may part sa akin na gusto kong magsalita and tulungan silang mag-explain na. Kasi nga parang iba yung pino-point out ni Ate Clang. Tapos yung yung sinasabi rin ni Dustin, iba rin. So kumbaga hindi sila nagmi-meet. Pero gets ko rin naman po si Ate Clang na as the leader, Kuya, parang syempre nasa iyo lahat din ng pressure, di ba? Sa palagay mo ba may pagkakahalintulad din kayong dalawa ni Clarice bilang tumatayong leader ng kanya-kanyang grupo? Hindi raw po kasi Ate Clang po kasi nabanggit niya po kahapon na hindi siya confrontational and ganun din po ako. Hindi ako confrontational. Ang haba po ng pasensya ko hanggat kaya ko pong bigyan ng chance yung isang tao, binibigyan ko po until ma-realize niya na mali siya, ganun. Pero kahapon kasi sumabog po siya and I feel like nangyari na rin po yun sa akin sa Bini journey namin na parang nalabas ko yung gantong side ko, tong confrontational side ko dahil medyo, alam mo yun, napuno. And feeling ko better din naman, kailangan din naman yun sa isang team, sa isang group and family po. Pag-usapan naman natin yung mga natatanggap ninyo na mga iba't ibang opinion na mula sa mga netizens o sa mga bashers. Paano nyo ito hinaharap? Nung una talagang super affected po kami. As in, lahat talaga binabasa namin. Affected po talaga kami. And sobrang pumapatol po talaga kami. Siguro dahil yung personality natin, very ganun din. Pero nung mga parang nasanay na lang din po kami and mas natutunan po namin huwag na lang silang bigyang pansin. Tinatak na lang din namin sa utak namin na bashing will never define us. Parang it's our hard work, it's our love for what we do. Yun yung makikita ng mga tao and ng maaari ba akong humingi ng tulong sa inyo? Yes po, Kuya.
Gaya ng ingay mula sa bashing na kanilang natatanggap, By the way guys, ingay live na ng di to. pagkakaunawaan din ng Naabot bumabagabag ako sa na mga yung live. housemates ngayon. Kaya naman para maipaalala sa kanila na mas pahalagahan ng kanilang samahan, inatasan ni Kuya sila gosh, Joanna this at Stacy na magsulat at magbahagi rin ng pinakamatinding bashing na kanilang natanggap at kung paano nila ito hinarap. Paglabas ng confession room at matapos makapagsulat sa board ay agad na tinipon ni Joanna at Stacy ang mga housemates para magbahagi. Si Kuya, tinanong din kami kung ano ba yung pinaka tumatatak sa amin na negative na sinasabi sa amin ng mga tao personally. So sa yung akin, side ito, na walang ganito nila kwentang parang ngayon leader. natin makikita. Walang kwentang leader kasi feeling ko, Yung sa loobin nila. ngayon lang sila nakakita ng, alam mo, sobrang outgoing, na hindi nila nakikita yung strictness. Kung wala silang nakikita ang ganun sa akin. Di ba parang ina-expect nila, meron silang image na kapag leader ka, seryoso ka dapat. Gawin mo yan, gawin mo yan. May ganun sila eh, di ba? Pero, ako kasi leadership isn't about strictness, di ba? It's about guiding your members with heart. Diba? Ako kasi, mas Saka, gusto ko... grabe yung ano, ang tawag dito, yung leader mind, parang gano'n, leader mind ni Jo. Like, diba, parang sobrang mature niya na, pero to think na second to the youngest siya, diba? Parang yung thinking niya as a leader, grabe talaga. Like, sobrang, ay nga sabi niya kanina, sobrang haba ng pasensya niya, and sobrang understanding kapag work, kapag goofy mode, sobrang gulo nila, sobrang OA, pero once na work na talaga, serious na siya as a leader. And ayun yung maganda din talaga sa Bini, kasi ayun nga, parang once na naging leader mode na or work na, parang susunod na sila kay Jo, diba? With respect, and alam mo yun, yung parang basta sobrang grabe yung love ng Bini sa isa't isa as members, as sisters, di ba? Grabe. Taong minsan lang magalit. Kasi once na magalit sila, ibig sabihin, may Parang si Ate Clang. may pinanggagalingan. Pero kasi ang maganda kasi sa group ko, sa Bini, alam nila kung paano makinig. Di ba? Parang, at alam ko rin kung paano sila pakinggan. Yun naman yung importante. Kaya And na sobrang sabi din gets ni ni Colette dun sa docu na kung ano sasabihin ni Jo, game sila, di ba? Parang ganon. Kahapon si Will and Ate Clang. Actually, kahapon pinigilan ko lang iyak ko, pero naluluha na rin ako kasi parang sobrang relate talaga ako. Na parang, syempre, nasa akin yung pressure. Minsan, mami-misinterpret yung thoughts ko. Paano ko siya i-control? Katulad na sabi ko kanina, bashing will never define us as a group. Will never define me. Mas nakakagana. Ako, personally, na-inspire po ako na gawin yung best ko kahit na po may mga ganung Miss ko na yung moments ni Jo at saka stuck with Will. It's our hard work. Yung love ko sa ginagawa ko, love for my members. Yan yung mapapansin in the long run. And gusto ko lang yun i-share na basta gawin nyo lang yung kung sino kayo, pakita nyo lang sa tao kung yung totoong kayo. Yung mga tao na yung magtatanggol sa inyo. Totoo. Sa mga magagandang nagawa nyo. Nakita ko po yung Kasi growth nila. yung mga bashers, nandyan lang yan. Like, hindi sila titigil kasi, di ba, parang ano sila, insecure, parang, actually, yung mga binabash nga nila about sa Bini, paulit-ulit na lang. Wala na silang mabash na bago kasi wala silang makitang wala silang makitang bad side or parang alam mo yun yung kabash-bash sa Bini. So paulit-ulit na lang yung pambabash nila na wala namang katuturan. Nakita ko po kung gaano sila nag-mature from the coconut nut era, yung substance po nila, yung values nila. And at the same time, kita ko kuya na sobrang strong na nila and nakaka-proud yun. So ako naman, eto, snobber daw. Ako talaga, very jolly, ganyan, very nag-hi ako sa mga tao, ganun sa mga Kaya siguro groups. parang yung distance din. Ganun talaga Parang ako as in. dahil sa nangyari dito nung kay nagkaroon Stako, ako yung ng parang experience nagka-distance, before, alam mo na yun, parang tatlo lang kaming members yung kasi parang ayaw na pinapunta nga sa isang mapahiya, gano'n. sa mga Yung feeling blooms, na gano'n parang, ba? hello, ganyan. Tapos parang nag-hi ako sa isang bloom, parang sabi ko gano'n, tapos sabi niya, parang May nag-sign siya, distance hindi not in ikaw a bad siya. way. Sabi ko ganyan, parang okay, so parang super, simula nung araw na yon super na-hurt ako, gano'n. For me, it's very admirable na shinare nila sa amin yung mga pambabash sa kanila, and I think it just makes them more human. Kahit sobrang galing na tao. Sobrang relatable. Tao pa rin. Simula nung nangyari nung araw na yon, parang
nagkaroon ako ng ano bang tawag dito na parang nahihiya na tuloy ako mag-hi. After nun, nakakabasa na ako ng ganyan. Pero dead man naman kasi syempre, andun yung thought na baka nga talaga mukha akong snobber kasi sa experience na yun. Pero they will never define us kasi mas kilala namin yung sarili namin. Susunod. Oh my gosh! Goosebumps! Wala pa! Finally, mapapanood ko na yung performance. Tapos ang pagbabahagi ni Joanna at Stacy. And eto na nga. So speaking of bashing, di ba? Ako kasi labag sa loob ko talaga kapag hindi ko nasasabi yung thoughts ko. And pag labag sa values ko yung mga nangyayari. Excuse me, ma'am? So communication is the key. And paano ba natin pinaka-best na mapapakita yung... Paano tayo basta makikipag-communicate sa tao? Kasi di ba communication, it's better than words na sinasabi lang. So ngayon, itutuloy natin yung task! So yung song namin, Kapit Lang, perform namin to sa concert. Tapos puro sign languages lang yun ginawa namin sa buong song. Grabe Inaral yung namin Kapit siya, Lang na kasama namin performance yung mga talaga. kapatid namin sa deaf community, tinuruan Grabe. nila kami ng proper way. Very important siya sa amin The kasi feels. sobrang vocal namin about our advocacy. And then it made us realize po na ang daming taong hindi Grabe talaga, nabibigyan Bin. ng chance. I mean, para sabihin, mag-voice out ng opinions kasi nga wala silang kakayanan. Pero pag tinulungan lang natin sila, iba yung nagagawa ng actions eh. Katulad ng mga words natin, meron tayong two same words pero different meaning, di ba? So, ganun din sa kanila. So, kailangan exact talaga. Tuturo po muna namin sa inyo yung tono bago yung sign language. Agad na nag-ensayo ang housemates kasama sina Joanna at Stacy. Paano instrumental sa una? Bago pumasok. Grabe si Ate Clang. Okay. This duo and then Josie ay Ako'y tuliro, di alam the raw vocals. Nakakataba po ng puso kasi na-feel talaga namin na sobrang genuine po ng housemates na willing talaga silang aralin yung kanta. Una, kapit lang. Ito yung ibig sabihin nun. Kapit lang. Kapit lang. Gusto ko din aralin yung to. ano yung Sa lahat ng chorus, sign ito language. lagi. Kapit lang, kaibigan. Wait, so is it right over left verse or? Right over left muna. Right over left. It's very important kasi I'm a big advocate for social responsibility. It's nice to share this experience with the housemates and of course, Bini Stacy and Bini Joanna. Grabe yung inspiration. Right yung ano, right, yan. Sa umaga. Sabay-sabay tayong matuto. Baliktad, yan. Di naman po siya naging mahirap para sa akin kasi nandun po talaga yung willingness namin ng mga housemates para po matutunan yung pagsa-sign language. Nakakatuwa po na makasama po sa advocacy na ginagawa po ng Bini. Nang matapos mag-practice ang housemates, kasama sina Bini Joanna at Bini Stacy, Di ba ang daming, ay nag-perform na ang sa haba garden. nung cut. Kasi tagal nilang nag-practice nun. Sa live. Kapit lang. Kapit lang, kaibigan. How to answer. Ako'y tuliro, di alam anong araw, anong Tapos pares pang ano. panaginip Tapos medyo same outfit pa yung Josie. ito, di makatakbo. Anong gagawin pag wala ng tama? Grabe. Anong gagawin pag wala ng pag-asa? Kapit lang. Kapit lang, kaibigan. Gusto namin na makatulong po sa advocacy nila. At the same time, gusto namin i-welcome po yung family po namin from deaf communities. I feel so proud na relay po namin ang message ng kanta. The vocals. Kumapit ka lang. Sana through
that performance po, na-inspire namin sila kahit papano po to have their own Grabe, advocacy Bini. rin, diba? And Housemates. ma-share nila yung mga natutunan nila sa song na yon sa ibang tao. Abangan bukas. Oh my gosh, tapos na agad yun. Ito na ang huling araw ninyo sa loob ng aking bahay. Ang bilis! Neil at Will, kayo ang inaatasan ko para makagawa, makaisip ng isang send-off party para sa kanila. Meron ba diyang compilation ng yung core ng Josie sa PBB from the live stream? Kasi ang dami nung... Makaisip ng isang send-off party para Let's see, sa let's kanila. Sir! Aww. No goodbyes. Just see you outside. Aww. Wow! Bini March. Ang dami namin yung kwento sa Bini. Stacy, isa lang daw ang makakalabas ngayong araw. We. What? Pinarank sila ni Big Brother kasi sabay talaga sila lumabas nun. So, ayan, grabe tong episode tonight. Busog na busog ako sa Josie at sa PBB Housemates bonding with Jo and Stacy. Grabe yung shinare nila about dun sa bashing and, di ba, parang wala parang sikat na sila kaya nandyan na yung mga bashers. Alam mo yun, malalaman mo sikat na yung isang group or isang tao kapag ka ang dami ng bashers, di ba? Like, ang daming insecure, pero ayun nga, grabe din yung performance nila sa kapit lang, kahit sa, hindi masyadong pinakita yung rehearsal, pero alam naman natin yung mga nanood sa live stream, ang tagal nilang nag-rehearse nun. And then, grabe talaga advocacies ng Bini. And, alam mo, ang sarap panoodan yung banding lang ni Jo at saka ni Stako sa loob ng bahay ni Kuya with the PBB Housemates. Ayun nga, parang ang bilis kasi bukas na episode, yung last day na nila Jo at Stako. So, I'm super excited. So, that's it for today's video, guys. Thanks so much for watching. Please like and subscribe. Annyeong! Hey!